Order ng fraternity at ilan na kasama nito dahil sa Dear Ate Vine, isang karanasan ko sa buhay ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ako po si Kaloy, nangyari ito noong ako ay 16 years old pa lamang. Nag-iisang anak ako ng nanay ko, bata pa lang ako ay wala na akong tatay na kinalakihan. Lumaki ako magalang, masayahin, at mapagkaibigan. Sa aming school nagsimula ang lahat, meron kasi akong nagustuhan na babae, naging close kami at niligawan ko siya, nang nalaman ng kuya ni Alice, ang nililigawan ko, ay nagalit ito sa akin, bawal daw manligaw ang lampas sa kapatid niya. Ang kuya ni Alice ay pinaka-ponder ng isang frat, sinabi sa akin ng kuya ni Alice, papayagan lang daw niya ako makapangligaw kay Alice, kung makakapasa ako sa lahat ng challenge na ipapagawa niya sa akin, at para maging isa sa kanilang samahan. Alam kong ayaw ng nanay ko na sumali ako sa mga anumang samahan, tulad ng frat, halos isang linggo akong nag-isip, kung sasali ba ako sa kanila, mahal na mahal ko na talaga si Alice. Kaya makalipas nga ng isang linggo ay kinausap ko na ang kuya ni Alice, at sinabi ko na sasali na ako sa kanilang frat. Tinatawanan lang nila ako, pero wala daw sisihan, kung hindi raw ako makapasa, titigilan ko na daw si Alice. Nagsimula na ang aking kalbaryo, mahirap ang ipinagawa nila sa akin, pinainom ng ihi. Pinaakyat sa mataas na puno, pinalo ng 100 beses, iyan ang pinakamahirap, at marami pang iba, akala ko bibigay na ang katawan ko, pero parang sinasadya na nila ang ginagawang pagpapahirap sa akin, ang pinakamalupit na ginawa nila sa akin. Ay pito lahat sila, at mas grabe ginawa sa akin ng kuya ni Alice, dahil ang manoy niya, bago niya hinang-hina ako nang makauwi sa amin. Hindi ako nakapasok sa school dahil nagkasakit ako, hindi ko masabi sa mama ko ang nangyari sa akin, natatakot kasi ako na baka balikan ako ng mga yon, ang masakit pa, hindi rin nila ako tinanggap sa kanilang samahan, pero ako na ang kusang lumayo kay Alice, pero hindi ko alam kung paano ako makakaganti sa kanila, sa ginawa nila sa akin, nahihiya kasi ako sa nangyari sa akin. Pero dahil napansin ng mama ko ang malaking pagbabago sa akin, lagi akong tulala. Laging tahimik na dati palatawa, at gusto ko laging mapag-isa. Isang gabi, nakita ako ng mama ko na umiiyak, kaya nagtanong si mama, ano ang nangyayari sa akin, magtapat na do ako, nagagalit na si mama at sumisigaw na siya, kaya inamin ko na ang totoo, iyak nang iyak ang mama ko, at sinabi niya na hindi siya papayag na hindi sila managot, ginawa ni mama ang lahat, kahit nalaman pa ng school namin at ilang kapitbahay, ipinaglaban ako ni mama. Naibigay sa akin ang hustisya na inaasam ko, pagkatapos nilang managot, lumipat kami ni mama sa ibang lugar at nagsimula kaming muli. Sa ngayon may sarili na akong pamilya, at may 3 anak na rin, hanggang dito na lang, salamat.